na. Masaya yung mga tao, yung iba, karamihan, lalo sa mga negosyante, ninong at ninong, ninang at ninong nagpapabarya ng mga bagong pera. 20 pesos. Ang 20 ngayon hindi na papel. So, hindi na natin kailangan magpapabarya ng 20 na kailangan bago. Dati kasi sabi nila, ay wag yung lumang 20. Kasi malambot na yan. Gusto natin yung bago. Ang 20 ngayon, hindi na kailangan bago kasi literal na matigas ang 20 ngayon. Pwede nang iba to. So, ilang taon na ba ang inabot natin? Ilang Pasko na ang inabot natin? Pero kung napapansin nyo, sa maraming nagbibigay, hindi po sila naghihirap. Tama po ba? Napansin nyo, maraming mga tao, maraming ninong, maraming negosyante, maraming ninang, nagpapabarya, namimigayan tuwing Pasko. Pero hindi po sila naghihirap. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Yung iba mayaman na. Kasi nga, sa puso nila, ipinaglilihi talaga yung pagbibigay. Kasi ang sabi doon sa passage natin, God loves a cheerful giver. Bigyan ko kayo ng sitwasyon para makarelate yung mga bata. Ganito kasi yun. Sa probinsya namin, o di kaya dito sa tinirahan ko sa Fairview, hindi pala Fairview, Camarin yun. Ito pala yung Fairview. Pag nagsawa na ako sa ulam, o di kaya so yung misis ko nagsawa na sa laing na ginataan na ulam, pag binigay mo yan sa kapitbahay, ano yung magiging balik? Umaasa ka ba na ang laing mo na binigay, magiging laing rin pabalik? Di ba hindi? Minsan dumarating yan, 3 klase, 4 na klase, 5 klase. Kasi nung once na nagbigay ka sa iyong kapitbahay, kapag maganda yung ating relasyon sa kapitbahay, hindi yan bumabalik kung ano yung forma, kung ano yung binigay mo, katulad ng laing na ginataan. Minsan bumabalik yan, adobo. Minsan bumabalik yan, lechon manok. At minsan, iimbitahin ka sa kasal. Iimbitahin ka sa birthday, celebration. Ganun po yan. Kaya yung sinabi dito, sa pangalawang stanza ng God loves a cheerful giver, hindi po ito talaga isinulat lang para babasahin natin. Kung hindi, meron po talaga siyang katotohanan. Na ang ulam na ibinalik natin, na ang ibinigay natin sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, hindi po bumabalik sa atin na 100 lang. Kasi hindi pare-paras ang kinikita natin, di ba? 100, 50, 20 yung binigay natin sa gawain ng Diyos. Pero hindi yan bumabalik sa atin ng 100 kung hindi mas higit pa roon. Kasi kung basahin niyo yung susunod na passage sa 8, 2 Corinthians, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Hindi lang sa pera pagkakitaan, kung hindi bumubukas ang oportunidad sa bawat isa. Sa anumang sitwasyon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para tayo masagana magamit natin sa mga tawag-gawa. Kaya, saan magbumula yan? Sa atin pong pagbibigay. Na dapat ipinaglilihi talaga natin. Hindi tayo nagiging maramot sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, kung andyan na yan sa inyong mga kamay, ang inyong ibibigay para sa gawain ng ating Diyos, papanalangin natin, pikit natin ang ating mga mata. Maraming salamat po, Panginoon, sa isinulat mo na guideline sa 2 Corinthians 9:7, O Diyos, naniniwala kami na hindi lang ito batayan upang magsisilbi na aming susundin guidelines, mabuhay kami ng masagana, Panginoon, kung hindi. Magamit din po namin ito, Panginoon, sa anumang kawang gawa na inyo pong iaatang sa aming balikat. Magamit namin ito upang itustos sa pangailangan sa pamilya,